ito sa CCTV sa Manila East Road sa Mabitak, Laguna. Umaga ng August 29. Parang ordinaryong araw lang sa dinadaanan ng mga sasakyan. Pero ilang segundo lang, makikita ang isang humaharurot na bumubusinang 12-wheeler truck. Kung saan mula sa driver's seat, biglang may tumalon na lalaki. Sunod na lang narinig ang pagsalpok nito. Nagulat na lang ako, parang may sumabog. Tabon na po lahat eh. Gumuho na po yung mga pader. Nagbilin, parang ang daming alikabok, umusok. Ang lalaki matapos humandusay, iika-ika pang naglakad sa daan. Ang hindi nakita ng kamera, ang pagbangga ng truck sa isang tindahan. Grabe, saklat. Parang natin na. Nandun nga sila sa ilalim. Kung saan may isang 60 anyos na babae ang namatay. Mama. Para akong sinakluban ng langit at lupa. Hindi ko pusok at akalain na mangyayari yon. Ano ba ang punot dulo ng trahedyang ito? Ang nasalpok na tindahan na tahanan, pagmamay-ari ng pamilya De Lumen. Dalawang palagpag po yan. Ayan po yung grocery po niya. 6 na araw matapos ang aksidente, nakakalat pa rin sa paligid ang mga tumilapong palinda ni Jocelyn. Sa lakas ng impact, ang dingding ng tindahan halos mapulbo. Ayan po yung mga tiles, nagiba po. Dito po may hagdanan po dito. Bumaksak po siya. Ito po yung graba na sa sobrang lakas po ng impact. Nagtalsikan na po siya lahat dito. Habang ang sumalpok na truck hanggang ngayon, hindi pa rin natatanggal. Pag tinanggal mo yung truck, posibleng bumagsak na yung bahay. Pinangarap po namin na magkaroon ng ganong kalaking bahay. Magadugot pawis ng mga gulang ko. Biglang gumuho na lang. Nawala ng parang bula. Abala raw si Jocelyn sa kanyang tindahan umaga nung nangyari ang aksidente. Naliligo po kami ng anak ko sa taas. Dapat kasi papasok siya. Nagulat na lang ako, may sumalpok. Parang may sumabog. Sobrang lakas. Naalog nga po yung ulo ko eh. Nawalan ako ng ulit at saglit. Pag tingin ko, truck na yung nasarapan ko. Si Shirley, ilang dipa lang daw ang layo mula sa sumalpok na 12-wheeler truck. Sobrang lapit po. Ito na oh. Ito lang ako. Umakyat po ako sa taas. Hinahanap ko po yung anak ko kasi natabunan na siya. Isa-isa ko po tinatanggal yung mga pader na nagumuho. Hindi ko po siya mahanap. Tapos bigla na lang po yung anak ko lumabas doon sa pinag-alisan ko. Hindi na ako makapaniwala kung paano kami nakaligtas ng anak ko. Habang ang kanyang biyanan na si Jocelyn natabunan ng nagtumbahang dingding. Hinahanap na po namin si Mama. Sumisigaw na po kami, hindi siya masagot. Makalipas ang ilang minutong paghahanap, Nakita daw po yung kamay kasi natabunan po si Mama. ang walang malay noong si Jocelyn, maingat nilang iniahon. Hindi ko na siya makilala. Kulay na siya, brown. Marami po siyang tama. May tama po siya sa balikat, o sa dibdib, sa paa. Hindi ko na po talaga siya kayang tingnan. Pero bago pa siya maisugod sa ospital, si Jocelyn idineklarang dead on the spot. Mama. Wala po akong tigil, dasal ng dasal. Na sana po di totoo, sana nagkamali lang po. Sana panaginip lang po. Masakit po. Hindi ko po akalain mangyayari sa kanya yun. Kasi binigyan ko pa po siya ng pagkain nung umaga. Tumatawa pa siya, nanonood siya ng cellphone. Pinalagyan ng tempered yan. Thank you very, very much. Sa tindahang ito sa gilid ng kalsada, umikot ang buhay ni Jocelyn. Simulat sa pool po na nagkaroon po ako ng isip, yun na po yung hanap buhay namin. Shampoo kami, pinag-aral na po kami lahat. Kaya hindi lubos inakala ng kanyang mga anak na sa tindahan ding ito magtatapos ang kanyang buhay.
Galit na galit po ako sa driver. Bakit po ganun yung nangyari? Kasi marami pong nadaanan na walang bahayan. Sana doon na lang po niya binangga. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, ang truck na may kargang graba nawalan daw ng preno. Posible rin na yung driver, hindi nila na-inspect mabuti yung preno nila o kaya naman nag-init na talaga yung preno niya dahil sa bigat ng karga niya dahil puro palusong po yun. Parang overloaded. Parang dinamihan nila yung karga ng truck. Pero nasaan na ang driver ng truck? Sa CCTV, makikita ang driver nakahandusay lang sa gitna ng kalsada. Ilang sandali pa, bumangon siya at iika-ikang naglakad sa gilid ng daan. Nung nagkagulo na ang mga residente, ang lalaki muling tumawid ng kalsada. Hanggang sumakay ito sa isang nakaparadang truck. Makikita po natin sa CCTV nito, yan po yung truck na sinakyan po ng driver. Hindi ko pa alam kung same company, pero base din dun sa CCTV, magkasunod lang sila eh. Possible na magkasama sila. Isa lang yung pinagdadalahan nila ng kanilang mga kargamento. Ngayon po ay still at large pa rin yung tao, bagamat meron na po kaming kompletong detalye. Yung driver po, ibinaban niya sa PAMI para voluntary surrender sa police station. Samantala, nakikipag-areglo na raw kina Princess ang kumpanya na nagme-may-ari ng truck. Kahit isang tuka lang po kami. Pag po kami nagsampa ng kaso, mas mamumroblema po kami. Magsasampo po kami ng kaso. Kung di po nila matupad po yung pinag-usapan na ipapagawa nila po yung bahay, ibabalik yung mga negosyo. Kasong reckless imprudence resulting homicide, slight physical injury, sa damage to property, yun po ang kanyang kakaharapin po na kaso. Sa company naman po, pwede silang makasuhan ng civil case po doon kapag hindi po sila nakatupad doon sa napagkasunduan po nila. Sinubukan ng aming team na hinga ng panig ang kumpanyang nagmamay-ari ng truck. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sana po makipag-ugnayan po siya para kumbaga hindi masyado masakit sa amin na para wala siyang pakialam. Kasi yan naman po ay talagang accident-prone area dahil zigzag road po yan. Yung magmadali, yung magiging cause na pagkasira ng brake. Pag air brake, mawala yung air pressure, kaya wala na yung brake. Pag brake fluid, umiinit siya. So pag umiinit ang brake fluid, hindi na gumagana yung brake. Responsibilidad ng driver. Dahan-dahan yung takbo, bago sila bumiyahe, kailangan check ko ng brake, engine oil, manibela, and siyempre, kondisyon ng sarili nating katawan. If you are capable to drive, lalo na long distance. Samantala, nitong Biyernes, si Jocelyn inihatid na sa huling hantungan. Ayoko po magtanim ng sama ng loob. Kasi yun po yung turo sa amin ng nanay ko na huwag magtanim ng galit. Tinatatagan ko lang po yung loob ko para po sa mga anak ko, asawa ko, lalong-lalo na po sa mga kapatid ko. Kasi sa akin po sila humuhugot ng lakas ng loob. Kasi kung bumigay ako, paano na po sila? Isang iglap lang ang pagitan ng biyahe at trahedya. Lagi po sana nating tandaan na sa bawat biyahe, buhay ang nakataya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.